Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon sa Tindig Pilipinas Podcast. Ako ang inyong host, si Dr. Sylvia Estrada Claudio. Ang tawag sa akin ay Doc Guy. Pag-uusapan natin ngayon ang pinakamainit pa ding issue sa bayan kahit ilang linggo na ang nakaraan since naaresto si former President Rodrigo Duterte. Ito nga yung kanyang arrest ng ICC. Mukhang hindi matatapos pa ang issue, mainit na mainit pa. May mga naglabasan ng mga news o fake news, iba-ibang opinion, nahati ang bayan sa totoo lang, kaya tuloy pa rin tayong mag-uusap tungkol sa mainit na issue to. Swerteng-swerte ang Tindig Pilipinas Podcast dahil meron tayong eksperto sa batas, lalo na sa batas ng ICC at yung mga nangyayari ngayon sa proseso ng paglilitis kay former President Duterte, si Attorney Dino De Leon. At sa political science side naman, swerte din tayo kasi kasama ko si Prof. Jean Franco, kasama ko sa Every Woman, isa ang Women's Hub ng Tindig Pilipinas, na propesora sa Department of Political Science ng UP. So maraming salamat sa inyong dalawa. Excited na ako sa ating usap-usapan. Wala pala ang aking co-host na si Jessica. Busy yatang nangangampanya. Kaya mas marami kaming oras na magdaldal kaming tatlo. No? So simulan po natin, Attorney Dino. No? Maraming lumalabas tungkol sa iba't ibang balita sa naging proseso. Ito ba ay naging tama? Ano naging mali? May karapatan ba ang ICC? Baka pwede nating simulan doon. Well, go ahead. It's good to be here. Yeah. Well, napakalinaw naman na ang sinasabi nga ng mga tao para bang medyo huli na nga ito, di ba? Kasi dapat nangyari na ito noon pa. Matagal na nga itong inaabangan, no? And finally, a warrant of arrest has been issued. Pag may warrant kasi, mahirap yatang sabihin na kidnapping yan. No? Kasi medyo nakakatawa yung argumento na kidnapping daw nung unang-unang araw na humarap si dating Pangulong Duterte sa ICC. Ang sabi ni Executive Secretary Mejaldea is kidnapping. Sabi ko nga, kung makakita sila ng kahit na isang jurisprudence na nagsasabing pag may warrant of arrest, kidnapping iyon pag kinuha, mali yata mga libro ang aking nabasa. No? Wala po yan. No? Pag may warrant of arrest, hindi siya definitely kidnapping. And contrary rin to human experience yata, nasasama si Secretary Mejaldea sa mga kidnappers at sasakay pa sa eroplano. Prof. Jean, parang nakakita ka na ba ng kidnapping na on national TV na yung buong bayan nanonood? Well, Exactly. first time ako nakakita ng kidnapping na gano'n. Saka may eroplano at pinakain ng masarap na pagkain. Hindi common sense, ika mo nga. Commonsensical. It's contrary to human knowledge. And legally speaking, wala ring legal basis. Tandaan natin na in fact, humingi sila ng TRO. And until lumipad ang eroplano at 11:03 p.m. nung gabi, wala po silang nakuhang TRO. Pero humingi sila at alam na alam ng Korte Suprema yung nangyayari. In fact, the next day, Korte Suprema mismo ang nag-deny ng TRO. Ang grounds po dapat para makakuha ka ng temporary restraining order, pakita mo yung clear right. Ibig sabihin, malinaw yung karapatan mo na nai-invade para mag-issue ng TRO. Anong sabi ng Korte Suprema? Ang sabi po ng Korte Suprema, wala kang clear right na nababiolate. Bakit? Kasi may warrant of arrest. So yung right to liberty mo, hindi clear sa mga oras na ito kasi may warrant of arrest. So bukas po ang ating mga husgado ng mga oras na iyon. Binigyan sila ng due process na hindi na ibigay sa mga drug war victims. Pagdating doon sa ICC, nakitang-kita rin na binasa sa kanya kung ano ang akusasyon sa kanya, binasa sa kanya yung mga karapatan niya, 'di ba? Nilagay kung ano yung date specifically, kung kailan siya lilitisin. And malinaw na may proseso na sinunod. Kung makikita rin natin kung gaano yung maximum tolerance ng mga pulis, di ba? Pinukpok nga ng kinakasama ni dating Pangulong Duterte yung isang pulis. Ako nga nagtataka kung bakit nila kakasuhan kasi kahit na ayaw kasuhan ng pulis na yon, atake yon sa pulis Mali. So, na napaka-normal na pagka ini-enforce ang court order sa kanila, hahampasin nila ng cellphone sa ulo, mabubukulan. Kay Sara Duterte, sasapakin niya yung sheriff kahit may court order. Parang nasasanay sila na sila ay siga-sigaan. Sila ay isang hari. Napakita rin natin, again,
finally, na lahat ng kapangyarihan nila, hindi sila hari, ito ay tinatawag nating hiram na kapangyarihan. Meaning, hindi pwedeng sisiga-siga na mas mataas sila sa korte. At saka, pagka nag-e-enforce yung pulisya ng order, dapat sundin nila. Hindi pwedeng nag-a-apply lang yan sa mga mahihirap, di ba? Hindi pwedeng papasukin nila yung bahay ng mahihirap, pagbabarilin nila, tapos hindi naman sila nagpapanaghoy ng due process ng mga oras na yon. Pero ngayon, biglang sobra-sobra yung binibigay sa kanilang due process, biglang may violence pa rin sila at they're violently resisting. Buti na lang, medyo matigas si General Torre, no? At in-enforce niya yung orders sa kanya, no? Hindi umubra yung bullying. Ganoon naman yun, di ba? Pagka yung bully naman, pag tinindigan mo sa mata. Diba? Aatras. Nag-a-atras yun eh. Kaya nga, kailangan lang pakulong si Laila de Lima kasi alam nila na pag si Laila de Lima, titignan nila at call out lagi sila. Sabi, in trouble to, kailangan natin bigyan ng example, ikulong. Diba? Kasi kung hindi, kung nakawala yun, lagi silang titignan sa mata at sasabihin, mali kayo, bully kayo. Diba? Yun lang. So, I think legally speaking, maayos ang pagkakaaresto kay Rodrigo Duterte, no? Pero meron din kasi doktrina sa international law, no? Male captus. Ibig sabihin, kahit hindi maayos ang pagkakaaresto, bene detentus. Ibig sabihin, the moment na maka-acquire ng jurisdiction yung international court, hindi question sa kanila kung paano ka kinuha. Basta nasa kanila ka Basta na. nandun ka na. Kasi kung paano ka kinuha, that is a matter of domestic law. Which is what's happening right now, di ba? Pwedeng i-assess ng Korte Suprema yan, pero hindi maapektuhan ang jurisdiction ng ICC. No? Huli na, at least dito sa issue ng jurisdiction, ang sinasabi kasi nila, hindi na raw miyembro ng ICC ang Pilipinas. Pero malinaw na rin dito yung sinabi ng Korte Suprema natin in a 15-0 decision sa kaso ng Pangilinan versus Cayetano. Sinabi doon na nung mga oras na miyembro pa tayo, liable pa rin yung mga nangyari na krimen dito sa Pilipinas, yung mga taong gumawa noon. Malinaw yan sa Pangilinan versus Cayetano. Meaning to say, simula na naging state party tayo noong 2012, I believe, hanggang 2019, lahat ng mga crimes against humanity na nangyari noon, sakop pa ng ICC. Malinaw rin mismo sa Rome Statute kasi na hindi nakalagay doon is hindi nawawala yung obligasyon ng isang estado kahit na mag-withdraw siya subsequently. Hindi mawawala yung obligasyon niya when they were still a state party. In other words, jurisdiction is retained. There is still residual jurisdiction at malinaw na sakop pa rin yung mga krimen na yun. No? So, a mere withdrawal kasi cannot excuse you, di ba? From the obligations when you were a state party. Otherwise, at alam na yan ng mga international law scholars, no? Lalong-lalo na doon sa mga nagdi-deal sa crimes against humanity, di magwi-withdraw na lang yung mga diktador tapos hindi na sila liable. Magwi-withdraw na lang yung mga despots tsaka yung mga authors ng the most atrocious crimes para hindi na sila maging liable. Hindi ganoon, di ba? The reason why this was created is precisely to hold them accountable, di ba? Ito nga yung safeguard natin eh. Meron pa pala, yung huling-huli is sinasabi nila, bakit yung pinapaubaya sa mga foreigners yung hostisya? Diba? Ano ba? Una, naging nationalistic sila bigla. Pero hindi naman nila ginagawa yun sa West Philippine Sea. Oo, mismo. Diba? Parang wow. Tinatap yung nationalism pero kayo naman nagpapasok ng napakaraming pogo dito. Kayo nagpapasok ng isang warplane sa Davao. Yung mga mangingisda natin sa West Philippine Sea, grabe ang pang-aapi sa kanila at tinataboy sila sa kanilang katubigan. Anong sinabi nila? Nada. Wala. Tahimik. Pero ngayon, all of a sudden, may sovereignty, may nationalism, di ba? Pero ang nakakalimutan nila is sinabi ng Sambayan ng Pilipino sa Article 2, Section 2 ng Saligang Batas natin, international law forms part of the law of the land. Ano ibig sabihin nito? Yung Saligang Batas natin, ito yung sovereign will of the people. Ito yung pinakamataas na batas na dokumento natin. Ito yung expression natin ng highest idealism natin bilang isang bansa. Ang ibig sabihin niyan, sinabi natin sa Saligang Batas natin, atin itong international law. So wag nilang sasabihin na banyaga ito dahil dinesisyonan na natin as part of the community of nations, atin ito. Parte ito ng accountability mechanisms natin. Parte ito ng idealismo natin bilang isang sambayan ng Pilipino. So yung international law po, hindi po yan banyagan. Sinabi na po natin yan. Atin ito at yan rin ang sinabi ng framers of the Constitution na niratify ng sambayan ng Pilipino. Bago ko puntahan si Prof. Jean, tayo pa
buong buhay na tayong lumalaban para sa Pilipinas, biglang sila ang nationalistic, don't me. Don't me. Ngayon, may isa pang fake news na hindi daw nabasa yung kanyang Miranda rights, yung I have the right to remain silent. Nakita niyo rin, Prof. Jin yun, no? Sa totoo lang, nakita ko yung clip, si Kitty Duterte mismo ang naglagay na binabasahan siya ng Miranda rights niya. So, daming ang naglilipana. Pero puntahan na natin si Prof. Jin kasi yung last point mo, Attorney Dino, yung question ng sovereignty. Ano ba talaga ang papel ng international institution? Sama na natin lahat, ICC, WHO, dahil doktor ako UN, dahil UN Women. Linigreet natin ang UN Women on Women's Month. By the way, Happy Women's Month, naka-violet ako. Ito na yung sa political scientist, di ba? Talaga bang nawawala ng soberanya ang isang bansa kapag siya ay nakikitrato sa international organizations, kasama na yung ICC, of course. Naku, ano po, no, talagang kapag ka nag-join ka ng mga international treaties or international conventions, kasama yan, no, na meron kang what you call is hindi actually nawawala yung sovereignty, pero merong share. May i-share ka na sovereignty kasi part ka ng community of nations. At yung pag-create kasi ng ICC, nire-recognize, actually it's a post-war human rights norm, no? Kasi noon nakita nila na nung Nuremberg trials, halimbawa nung yung mga Nazi sa Germany, nakita nila na ang estado pala hindi lang ang dati kasi ang iniisip ang estado protector yan ng tao, no, ng mga citizens niya. Kaso napatunayan nung panahon ni Hitler, siya talaga naging berdugo siya ng mga tao niya mismo, no? So, ang nangyari, kumbaga nag-band together yung mga civil society groups, no, lalo na nung nakita nila na nangyari sa Rwanda, nangyari sa Yugoslavia. So maraming mga ad hoc committee. Sabi nila wag na yung ad hoc committee. Gawin na natin siyang i-institutionalize na natin siya. At yung pagkakaroon ng Rome Statute and eventually yung ICC that established the ICC, ang ibig sabihin nun ay nire-recognize ng international community na ang estado pwede rin siyang pumatay, pwede rin siyang cause ng insecurity ng mga citizens niya, no? So, ang ibig sabihin ay kailangan ding, kasi sino ang mag-guard sa estado pag ito na ang pumapatay, no? Ito na ang nag-harm, ito na ang gumagawa ng masama sa kanyang mga kinasasakupan, ano? So yun yung yun yung pinaka-argumento noon. Ang pangalawa, hindi naman ordinaryong krimen ang idudulog sa ICC. Ayan. At hindi rin kailangang makita nilang ang taong ina-accuse nakitang bumarel, no? Kailangan unang-una sistematiko. No, ibig sabihin ng sistematiko, may insentiba, merong directive, may tinatawag na quota system na papasunurin yung mga pulis o mga sundalo, no? So ito yung kasi ito rin yung dahilan yung sa comfort women halimbawa, 'di ba? Para masama yung wartime rape doon sa crime doon sa ICC. 'Di ba ang ginawa nila, pinatunayan nila na hindi lang nalibugan yung mga kung sino-sinong sundalo, no? Na kumbaga sistematiko na kailangan patayin mo itong mga i-rapein mo itong Muslim women para kumbaga mare-rape mo yung dahil simbolo ng bansa ang nation, simbolo ng bansa, ng nation ang mga kababaihan. So, i-rape mo kasi parang sinasakop mo sila, no? So, ganun yung sistematiko. Ganun ang nakita dun sa yung mga Hapon, no? Yung mga, ng mga Hapon, no? Military documents. At yun din ang mga nakita sa Yugoslavia. So, yun yung ibig natin sabihin. So, ganun din yung pagtrato doon sa krimen na kung saan inaakusa nila ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo lang ba yung nabore nung nanood din siyempre ako nung unang nag-appear siya, no? Preliminary appearance. Nabore ako pero alam mo nagustuhan ko, Prof. Jin, yung board. Kasi talagang parang nasa ibang mundo na ba ako? Kasi akala ko nung magsasalita na siya, sasabihin niya, sampaling ko kayo lahat. Lalo na kayo mga babae. Di ba yung mga press con niya, tsaka yung mga salita niya sa kongreso ay nakaka-nervyos. Kaya parang saya-saya ko na.
Bored ako. Hmm. Hindi na naantig yung damdamin ko sa maraming mura at saka kabastusan, di ba? Parang Yun kasi ang refreshing, itsura, eh. Oo. refreshing. Pero ano bang next? Kaya Yun ko kasi nabanggit itsura yan. dapat supposedly ng hustisya. Diba? Oo, hindi ba? Nakapiring si Lady Justice. Ah, Hindi ba? oo. Nakapiring si Lady Justice. Ibig sabihin, kahit sino ka pa, head of state ka ba dati, executive secretary ka pa sa Pilipinas, called neutrality of an impartial judge. Nakita mo yung buka ng judge? Yes. Oo, wala. All women. Oo. Diba? Mm. Hindi Oo. iba. Diba? Cold. And then, very surgical, very precise. Walang isang oras, tapos na ito. Tapos. Hindi ito show. Oo. Hindi ito palabas. Hindi diba? showbiz. Oo, hindi ito showbiz. Hindi ito yung kung ano na naman mga eksplosibong sasabihin mo doon. Diba? Binigyan sila ng chance na magsalita. Pero ganun talaga yun eh. Diba? Dapat kaya nakapiring si Lady Justice para siguraduhin na hindi take into consideration your stature in life. Sana Attorney Dino, lahat ng justice dito sa Pilipinas, lahat ng korte, ganun na lang, ano. Yun nga Kasi yung- naman, minsan mawawala ka ng respeto dahil ang gulo-gulo. Tama si Prof. Jean, di ba, kanina. Ang sabi niya is, hindi naman kasi madalas ang crimes against humanity at iba kasi mga akusasyon dito. No? Kaya ang bawat, when you're trying crimes against humanity, ang tawag namin lagi dyan, sui generis. A class of its own. Ibig sabihin, kailangan tingnan mo mabuti yung intricacies. So, yung sinasabi kasi nila, di ba, complementarity principle, sabi ni Ivy Marcos kahapon, di ba? Complementarity principle yan, it should have been the cause of, court of last resort. Bakit? Sarado ba ang mga korte sa Pilipinas? Bakit? Di ba, may mga korte naman tayo, di ba? It's dumbing down the argument and it's making things simplistic. In this particular case, di ba, kahit na bukas pa ang korte, lahat tayo pwede dumulog sa korte ngayon. Hindi ibig sabihin nun, in this particular case, willing and able na ang mga korte. Bakit? Anong sabi mismo ni Justice Secretary Remulla? 95% ng mga patayan ni walang blatter. Sabi nga ni Dr. Raquel Fortun, no, one of the foremost forensic pathologists in the Philippines, parang lilima lang yata yung merong report, di ba? Yung may forensic report afterwards, no? So, paano mo itatry yun? In fact, yung forensic reports, altered pa. Sasabihin, atake sa puso ang kinamatay, pero may butas sa bungo. Di ba? So, ano ibig sabihin niya? Naging parte kasi yung estado na ang pagko-cover up, pagki-clean up, di ba? Even yung mga systems natin na compromise because widespread and systematic nga eh. Pati yung cover up dito naging systematic. So, mahirap nga talaga siyang yung cases itry. Kaya wala ni isang na-file kay Rodrigo Duterte mismo. Wala. Ang hirap din na kaming mga human rights lawyers, kahit gusto naming i-pursue, mamaya-maya, wala na yung complainant kasi natakot na. At alam naman natin na tinatakot sila. Wala, yung mga witnesses hindi willing dahilan sa sasabihin nila, baka pa kami po madamay pa, di ba? Pati mga piskal, sabi ni Secretary Remulla, tinatakot na maging involved dahil sasabihin sa kanila, protector sila ng mga addict at ng mga drug syndicates. Kaya mga piskal, takot na i-drop kahit na wala namang probable cause ng mga oras na yon at i-file na lang nila kasi baka sabihin, at may quota rin sila, sasabihin na, bakit hindi ka nagpa-file? Bakit kahit na wala naman talagang basis to file? Ang dami pong mga kaso na gawa-gawa rin ng mga oras na iyon, bukod pa doon sa mga pagtatakip ng mga ebidensya ng mga pinatay na tao, no? So, while we have a working justice system in other instances, dahil po ang crimes against humanity is rare, wala tayong experience, unwilling or unable tayong itry, lalong-lalo na kung naging parte ang Estado, lalong-lalo na laban kay Rodrigo Duterte mismo. So, hindi pwedeng sasabihin nila yung, sabi nyo, bukas naman, automatic ba kaya na natin yung kaso ni Rodrigo Duterte? Wala po tayong experience dyan. At wag po maninipis ang ating balat. Ako po bilang practicing lawyer, ako po dapat ang unang masasaktan kung sabihin mong hindi gumagana yung justisya natin. Pero ako po mismo ang nagsasabi na nahirapan po kami bilang sa totoong practice, no, nahirapan po kaming kasuhan sila, nahirapan po kami na i-advance ang cause of human rights dahilan sa iniipit ka ng sistema or yung sistema mismo takot or yung sistema mismo ay parte ng pagko-cover up ng ebidensya. So we're unwilling and unable and we have to accept it. Hindi naman po masama iyon. Alam niyo po kung bakit?
Kasi di lang naman po Pilipinas yung naging biktima nito eh. Kahit Germany gumawa ng special court sa Nuremberg trials. Kahit po Japan gumawa ng special court. No? Kahit po yung Yugoslavia at saka yung European nations, napakarami na po mas mayayaman po sa atin yung mga yun ha. At mas may capability po sila noong mga oras na yon na mag-deal sa mga bagay-bagay na ito. Kahit po Rwanda, no? Gumawa po ng mga korte na ito. So wag po manipis ang ating balat na para bang atake na sa ating justice system. It's only a recognition of the fact na justice is an important quest. Kaya po, kailangan nating i-involve yung may mga experience at yung mga institutions na kayang maging insulated from political persuasion, from the powerful, from, di ba, na may resources sila. Paano mo na lang iisipin nga? Isipin mo na lang. Isipin nyo na lang po. Ha? Paano kaya kung ako'y nag-iimbestiga, isa lang akong lowly prosecutor, tinatakot-takot ako, wala naman akong bodyguard. Tapos sila pa yung mga boss ko. Tapos yung mga pulis may baril, wala naman akong baril. Tapos, di ba, pag tinakot ka, ano na lang gagawin mo? Ano na lang gawin mo? Di ba, tatakot ka eh. Paano kaya yung judge na magta-try? Na wala namang gwardiya yung mga judges dito na clog yung dockets nila. Di ba? Kung matatakot mo sila eh. Kaya importante na may involvement international community na hindi dito mangyari yung trial para hindi madaling takutin yung mga judges, yung mga court staff, yung mga witnesses, at mga third parties who are not embroiled in the political persuasions and divisions that we have. Kasi, di ba, aminin natin bilang mga mamayan, meron tayong mga political persuasions na eh. Maganda ito, itatry nila based on international law only. They are not involved with the politics. They will just objectively say, batay sa ebidensya, did you commit crimes against humanity? Wala na yung parang sino ba po protection ako, sino ba patron ko, ano ba incentive malakas ko? lang yan, malapit sa kusina yan, walang mga ganyan. Diba? Ganun yun. So, hindi lang po tayo to ha, international community, sila po nga hindi naging sensitive masyado na sinasabi nyo ba bulok ang aming justice system? Hindi po. Actually, our justice system is working if we recognize. Kaya nga. Diba, na we cannot actually completely try this, which is why it's important to go to the court of last resort. Alam mo, di ba, Prof. Jane, tayo, ang miyembro natin sa Every Woman, yung Baygani. Yes, Baygani. Kasi hindi lang si Attorney Dino ang makapagsasabi ulit ng don't me. Yung buong 2016 to 2022, pinaglalaban natin ang karapatan ng mga EJK families and victims sa Every Woman at sa Tindig. At hindi talaga tayo makahanap ng kahit isang siwang ng liwanag. Exactly. Diba? So, don't mean na naman yan eh, yung sasabihin ni Amy na the justice system. Sumubok ba siya? Hindi siya sumubok katulad ng pagsubok ng ating human rights lawyers. Katulad ng pagsubok ng ating biktima. At mahalaga yung sinabi ni DOJ Secretary Remulla kahapon. Yung statement niya na yon, isang pagpapatunay yun kung bakit kailangang may ICC. Di ba? Na sana yun din yung maisip ng mga ibang tao, no, na nagagalit dun sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang beses na kami nagpalitan ng, alam mo yon, ng kung ano-anong sinasabi ko kay Senator Remulla doon sa mga ibang mga bagay dahil wala namang hostisya doon. Pero I must say, I agree with him here. And finally, may recognition. Ganoon naman tayo, di ba? Dapat we should be objective eh. Kahit na hindi ako agree lagi sa politics ng Marcos administration, sa politics ni Secretary Remulla. Para sa akin kasi yung hostisya should have no color. I will be willing to work with them in this particular case. And we have to give credit where credit is due, no? Silang umaresto kay Rodrigo Duterte ngayong mga oras ito. Sabi ko, I'm willing to work with them on this particular issue. Di ba dapat gano'n naman tayo eh. Ang loyalty should not be on personality but rather on the rule of law, justice, accountability, and our country. Diba? Balikan natin, Prof. Jean at Attorney Dino, yung exciting na parte ng politika na nababalot na ito, no? Pero bago tayo tumuloy doon, Attorney, ano ba ang susunod? May September 23 siya, di ba? Pakikwento nga ng konti kung ano yung proseso pang tinitignan natin. Dalawang bagay kung sasagutin ko yung Prof. Guy, Doc Guy, no? Doon sa anong susunod doon sa proseso at ano yung tingin kong hinuha and my humble submission kung ano dapat ang susunod para sa ating bansa as a human rights lawyer. Doon tayo sa una, no? Mapapansin mo, binigyan si Rodrigo Duterte ng halos 6 months. September ba yan? Ano na ba? March, April,
May, Yes. June, July, August, September, halos 6 na buwan. Ang average usually na binibigay is just 60 to 90 days. Bibigay yon para, again, bigyan sila ng due process para makita nila yung ebidensya at makapag-create sila ng intelligent defense. Kaya nga, in-instruct yung prosecutor to already disclose kung ano yung accusations at evidence within 7 days. Nung preliminary appearance, alala ninyo yung sinabi nung ICC, dinirect niya yung prosecutor. Bakit kaya binigay 6 months, hindi lang 30 to 60 to 90 days, no? Dahil nga sui generis ito, I think in-exercise ng pre-trial chamber yung prerogative nila na bigyan na mas mahabang panahon si Rodrigo Duterte kasi siguro kasi nakita na nila yung volume of evidence. So aking palagay, mabigat at marami yung ebidensya kasi totoo naman. Diba? At kitang-kita naman yung pieces of evidence. So binigyan siya ng 6 months to prepare for that. Doon sa trial, ang titingnan is yung quantum of evidence required ay mas mataas na. Dati kasi sa issuance of warrant of arrest, there is reasonable basis to believe that a crime has been committed and the accused is probably guilty of that, no? Hindi pa po nag-participate doon si Rodrigo Duterte at yung mga biktima. Ang nag-participate lang doon yung prosecutor humingi ng warrant sa pre-trial chamber. Ngayon po, ang difference po dito sa ating pre-trial magiging kasama na yung mga biktima at saka yung depensa at magpipresenta na ng initial evidence at tataas na yung quantum of evidence required, which is there is substantial reason to believe or substantial ground to believe that a crime has been committed. So dati, di ba, reasonable basis, ito substantial ground na. Pag na-meet po yung quantum of evidence required na yun, tsaka pala magta-trial, ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, yung proseso, binibigyan ng due process si Rodrigo Duterte. Imagine ang daming pagdadaanan, hindi pa ito trial. Ibig sabihin, kung makakita nila there is no substantial evidence to believe, dismiss na yung kaso. Hindi siya patatagalagin na bubulukin doon. Hindi katulad nung ginawa nila kay Laila de Lima na 7 years, di ba? Lahat yun, bail hearings pa nga lang nung una. Di ba? So, ang tagal na nangyari, bibigyan siya ng oras, bibigyan siya ng first screening. Pagka na-establish yung there is reasonable ground, there is substantial evidence to believe, sasabihin, mag-trial na, may bago na namang mga set of judges. Hindi na yung pre-trial chamber. Okay. Trial chamber na yung papasok. Grabe yung safeguards na nilagay. Dahil merong due process na hinaharap si Duterte. So hindi nila pwedeng sabihin asaan ang due process. Binibigay nga sa kanila. Hindi yung babariling ka na lang sa loob ng bahay mo dahil lang sinabi ng barangay kapitan, nilagay ka sa listahan kasi kalaban ka sa politika. Diba yun yung mga nakita natin na maraming pinatay? Diba? Napakaraming pinatay, napakaraming kinasuhan, nilagay sa drug list ng mga barangay captain kasi in-order sila ng DILG na mag-submit kayo ng listahan ng mga supposedly involved sa drugs at kung sino-sino na lang nilagay doon, tapos mamaya-maya kumakatok na sa bahay mo, mamaya-maya nasa drug list ka na, mamaya-maya bubulagta ka na lang, mamaya-maya papasukin ka na sa bahay, mamaya-maya may kaso ka na drug user ka or drug peddler ka. Ganun ka lalayo nangyari nung nakaraang administrasyon. Dito po sa instance na ito, kitang-kita, may due process. So, siguro itatanong ko kay Prof. Jean, no? 49 cases lang naman daw kasi nabanggit natin yung may ebidensya bang mabigat? 49 cases lang daw. Ano daw yung ebidensya na yon habang we are alleging 6,000 according to the government daw or 30,000 according to Human Rights. Kasi ang batayan dito yung sistematiko na pag hindi naman pwedeng lahat nung 30,000 hindi na matatapos, no? Yun lang naman. At kumuha lang sila ng di ba yung Bulacan at saka Caloocan, yung kanilang kinuhang mga kaso at from the very start, no, ang na ipaliwanag talaga ano talaga siya, yung sistematikong pag-utos, strategiya na ginawa o in-implement, no, sa pag-implement ng war on drugs. Yun ang importante, no, kasi nga hindi naman pwedeng lahat ma-interview at hindi rin lahat nga nakapag sumbong, hindi lahat malinaw ang dokumentasyon, di ba? Yun
Oo, hindi bagay ang sampling procedure dito. Excuse me mga academics kami. Hindi na-apply ang sampling dito, Oo. ma'am. No, ang ina-apply dito, talagang kukuha tayo ng mga kasong maganda na talaga, na dokumento talaga to show, no, na merong ganito. Pero, di ba may iba pang testigo na hindi biktima? Opo. Tsaka sa usapang legal wala pong threshold number. Kahit po 5 yan, kung sufficient na to establish na merong systematic Yun nga. or widespread, hindi end, or systematic lang ang pakita, crimes against humanity na yan. Widespread lang ang pakita, crimes against humanity na yan. Pero doon po sa panahon ni Duterte, end nga systematic and widespread at kaya-kayang patunayan. So wala pong threshold number, kahit 5 pa yan, 10 pa yan. Tsaka sana naman po, no, huwag nyo naman siguro malitin yung 43. Ay, oo. Yeah. Kahit po isa lang ang patayin nyo sa Pilipinas, homicide po yan, pwede kayo makasuhan ng reclusion perpetua. Lalo na kung presidente kang nag-utos noon, di ba? So 43 po ito na pinatay. Baka karumal-dumal na krimen na po iyan. Hindi nga po 43 lang ang pinatay. Ako po sa aking assessment, 6 months nga binigay sa kanya para mag-prepare dahil ko, I think, malalim ang ebidensya dahil totoo naman. Malawakan at sistematiko ang pagpatay sa ilalim ni Rodrigo Duterte. At ang kailangan mo lang ipakita, yung isa doon, malawakan o sistematiko. Kahit 5 lang po yan, kung mapakita rin nila, malawakan at sistematiko, mapoconvict po yan. Nasa salita na rin naman ni Presidente Duterte mismo. Ilang beses siya namang inadmit. Totoo. Tinutusan niya. Opo, ginawa ko po lahat yan. Pati po yung mga sinasabi niyang yon, actually, can be used against him to show that this was systematic. No, may sistema ang pagpatay at saka yung widespread ng pagpatay nasa news naman po lahat. Alam po ng international community yan, no. Yung systematic, makikita na po yan kahit po 5, 10, 15, 16, di ba? Kahit na 100 yan, yung 43 is more than sufficient to be able to prove. At yung ibang testigo, di ba, si Matobato at si Las Cañas, hindi sila biktima. Pero sila mismo ang nagsasabi, inutusan kami, organisado kami, at widespread talaga, no? Widespread. Dagdag ko lang sa Rwanda nga, pati yung radio broadcasters. Yan, na gusto mga kong sinabi mo yan. Kasi nag-contribute sila dun sa hate speech. So na-identify sila as core-perpetrators ng Rwandan International Criminal Yung Court. nag-contribute sa rhetoric. Diba? Against the... Kaya sila sabi ko dito, Prof, dapat kasama sila Peter Cayetano, sila Harry Roque. At saka yung mga hindi ko paboritong vlogger ng mga buwisit na yun. Sumayaw-sayaw pa sa harap ng pinto ni Laila de Lima nung huli na si Laila. Sila yung nag-enable In fact, sabi ko nga, baka nga kung hindi nila inudyokan si Patatay Digong at nakilig sila kay Laila de Lima, baka hindi nakakulong si Digong ngayon Baka kung ginawa ng Kongreso, ng Senado at ng Kongreso yung trabaho nila, baka napigilan yung malawakang patayan. Baka hindi kinakailangan makulong si... Pati yung mga yung nag-PhD na yan sa Hague. Dati ko kasamahan yan, kaya masakit ang kalooban ko dyan Pero, naku naman, pati yan, isama talaga. Kasi like Rwanda, nag-enable So, yung maganda yung yung insight na yan, pati sila na isama. No? Kasi naman, kung sila yung main enablers, sila yung nag-udyok, sila yung nag-facilitate ng hate towards doon sa mga pinaka-pobre na sinususpetsahan pa lang na drug peddlers supposedly or drug users, kung sila yung nag-propagate ng hate na yon, dapat kasama sila. Para lang dun sa mga hindi kasing tanda namin ni Prof. Jean, sa Rwanda, nagkaroon din ng crimes against humanity. Genocide. Pinatay ng isang grupo, Yung systematically, yung isang grupo na kalaban nila. At itong sinasabi na ni Prof. Jean, pati yung mga radio broadcaster na tinuruang hate, Hate speech. Tinuruan talagang i-hate yung kabila para ma-justify yung pagpatay. Talagang pinatay yung halos gustong ubusin yung tribo nila, no? Gamit mga machete. Diba? Bolo at mga machete ang gamit doon sa Hutus and Tutsis. Ngayon, pansinin ko lang bago tayo tumuloy na ginawa rin niya ni Duterte. Tinuruan niya tayong mag-hate, no? Talagang i-hate ang mga drug addict, kung sino man yon. Hindi naman sa walang drug addict. Pero yung ginawa niya, parang gumawa siya ng isang grupo na siya ang magsasabi kung sino. Na asar tayo, ikinamumuhi natin, nasa loob tuloy natin, okay na lang patayin. Parang hindi na sila tao. Parang hindi na sila ginagawa tao. ng mga despots, di ba? Nagpo-portray sila
ng isang kalaban na i-hate natin tapos para ma-justify na hindi na sila kailangan tratuhin bilang tao. Oo. Para patayin na sila. Pero tandaan po natin ha, I'm sure marami tayong mga kamag-anak na nalulong sa droga. And ang sakit sa puso natin nangyari sa kanila yon. Pero, di ba, marami sa kanila kaya magbago. Marami sa kanila functional pa rin. Addict po At sila. nagbago. Addict po sila, ibig sabihin wala po silang control. Di ba? Actually, ang treatment dapat sa kanila, sang-ayon na rin sa international standards, biktima. Kailangan silang tulungang makarecover. So just because addict ka, hindi ibig sabihin nun, kailangan patayin ka na. You can still be a productive member of society and kahit po sila nahihirapan na umalis doon sa kanilang addiction. Ang kailangan is state intervention to assist them because they can still be productive members of our society. Alam mo, kahit sabihin na natin, sige, drug addict patayin kung drug addict. Innocent lahat yan kasi innocent until proven guilty. Correct. Kahit isa sa kanila, hindi naman na-proven Wala. They were not proven guilty of drug addiction, much less any other crime, di ba? Pinackaging tape na lang. Lahat ng palpak na politiko na nagnakaw na pagkadami-dami sa taong bayan at gumawa ng kalokohan, innocent until proven guilty. Kaya pangawakan ko yun. Yung pinatay nila dahil wala silang dinaan sa korte, innocent lahat. Innocent diba? lahat yun. Dapat lang. Hindi man drug addict yun. Prove mo muna. Prove mo muna. I-prove mo Diba? muna. Saka ang dami talaga sa kanila. Death penalty, hindi mo na prove. Yeah. Grabe. Ngayon, Prof. Jean, puntahan natin yung second part. Totoo nga bang itong huli na to ay dahil lang sa away ng Marcos Duterte? Ano ba ang tingin mo doon, Prof. Jean? Sa aking palagay, malaking bahagi yung hidwaan ng dalawa. Pero, hindi ibig sabihin naman nun walang basihan. Yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte kasi hindi naman, kaya nga ganito ang tinagal ng pag-aresto Kasi pinag-isipan tong mabuti, hindi to basta-basta naisip na lang ng ICC, no? So may basihan yung pag-aresto. Pero yung paggalaw halimbawa ng mga pulis, sa aking palagay, may kinalaman din yung hidwaan nila. Kasi at the end of the day, umabot na rin sa point of no return yung kanilang hidwaan. At makikita mo rin sa mga kilos at mga sinasabi ni VP Sara Duterte, talagang masama ang loob nila, nagsisisi sila, at kaya nga kumbaga inaano rin nila yung kanilang mga followers, no? Para magalit, no, sa kasalukuyang administrasyon. Bagamat hindi naman ako fan, no, ng kasalukuyang administrasyon, hindi rin naman masama rin naman na ayoko ring umabot na tayo sa extra constitutional means na naman, dahil wala na tayong patutunguhan kung ganun at ganun tayo parati. Ako ang hindi ko nagugustuhan sa ganyan. At minsan yung international media sumasali sila na parang laban ng Marcos Duterte lang ito, na ang hati ng Pilipino ay yung ibang Pilipino na kampi kay Duterte ay gusto na lang ng security kaya ipagpapalit yung human rights, di ba? At gano'n ang mga Pilipino, gusto natin ng security over human rights. Ang hindi nila alam, marami rin namang Pilipino na lumaban. Exactly. At dumating si Duterte sa ganyang may warrant of arrest, hindi dahil kay Marcos. Yeah, exactly. Maagang nag-file, isa sa mga miyembro namin sa Tindig Pilipinas, yung Partidong Magdalo na pinangunahan ni Senator Sani Trillanes, na sila yung unang nag-file talaga sila sa ICC, no? At matagal nating sinubaybayan yan, matagal nating pinupush yan, pinaglalaban, matagal ngang sinubukan ng human rights lawyers na lumaban dito. At dahil nga sa subok ng mga human rights lawyers natin at iba pang supporters ng ating families, napatunayan na hindi kaya ng local justice system. Kaya nga tinanggap na ng ICC yung ganong klase at paulit-ulit talaga yung ating pag-push na itry. Kaya sa akin, mali talaga ang nagsasabi na naging resulta lang to ng labanan ng mga dynasty, di ba? Hindi kasi yun nga, tama. Ang matagal nang merong mga basehang idinulog sa ICC. Hindi pa
presidente si Pangulong Marcos Jr. Kaya lang yun nga ganun siguro parang may kwento, no? Ganun, pero ang nangyayari kasi pagka ganun na ang framing parang yung rift kaya inaresto parang wala nang kinalaman yung mga civil society groups, no? Bigyan naman nila yung credit rin where credit is due. Where credit is due. Kahit si Laila de Lima nag-file Exactly. yan ng communication sa ICC, kami yung mga human rights group. Pero sa akin lang, excuse me yung tapang ng mga lalo na yung mga tumaya, yung victims na umarap, no? Pero sige na, ibigay ko na sa kanila, kunyari lang, for the sake of argument, no? Ibigay ko na sa kanila, dahil hinwaan ng Marcos at Duterte, kaya na-aresto. Diba? I'd take it any single day. Because it's a step closer to justice. Again, I said a while ago, I am willing to cross the aisle if it's in the name of justice and it's doing what is right. Diba? We're willing to work with the Marcos administration. Sabihin na natin, para naman sa mga biktima yan, para sa justisya yan. Anong kada natin, dapat ba lagi tayong kontra sa lahat na lang? Hindi mo ganun. No? We only have one nation. And we have to work with the powers that be to advance a particular cause, and we will oppose them too if mali sila. In this particular instance, tama sila, pina-aresto nila yung Verdugo, di ba? And I'll take it any single time. It's okay kasi sa lahat naman ng bagay, kahit po sa human rights sa human rights community, kami po dahil po limited ang aming resources, kailangan po namin mag-prioritize ng certain cases, no? At isa po sa tinitingnan namin in the prioritization, kasi hindi po kami naive at we're not operating in a vacuum, tinitingnan po namin yung political window of opportunity for prosecution. Normal po iyan. Kahit po sa aming mga human rights group. Kung sinasabi ninyo, parte ang politika dito, parte talaga. Pero hindi po naka-cancel out yung fact at yung truth na Verdugo siya at kailangan niyang managot sa international community at sang-ayon na rin sa batas. Pero kung hindi naman pala Verdugo, hayaan niyo yung proseso. At saka wait lang ha. Kami sa Tindig Pilipinas, galit din kami dun sa ayuda budget na buwisit na yan. No? Exactly. Tinotesta din namin yan. At nung sinubukan nung isang kampo nung Marcos, napalitan ang konstitusyon, na sa tingin namin ay baka subukan ulit kasi sa tingin namin yun ang gusto nilang paraan na manatili sila sa poder. Ay, nagrally rin naman kami. Kaya hindi rin masasabi na yung mga lumalaban para sa hustisya, para sa mga EJK victims, ay patakbuhin lang ng kung sino-sino. No? As far as I'm concerned, wala talaga akong kampi dyan. Kung may ginawa kang tama, mabuti. Kung may ginawa kang mali, di pupunahin ka natin. Kasi leader ka dapat kang punahin. Pabalik ko sa inyo yung tanong, dalawa yung hindi ko maintindihan, no? Dalawang survey pareho ako namang reliable, no? Yung isa, majority of Filipinos like the impeachment tuloy are for the ICC. Latest ito 51%, tapos mas maliit talaga yung against, mas malaki yung no opinion, pero parang ang ganda nung 51 kung susundin lang ang mga surveys malaking porsyento talaga yan, batayan talaga. Pero tumaas na ngayon yung mga Duterte candidates sa senatorial survey naman. Ano ba ang pinapahiwatig kaya sa atin itong dalawang magkaibang survey na ito? Prof. Jean? Doc Guy, kasi yung mga surveys na ito bago pa ito yung aresto, no? Mga February. So, siguro exciting yung mga susunod na surveys, no? Ito talaga magiging mas definitive yung pagtasa natin dun sa paano nito maapektuhan yung eleksyon. Yung sa question tungkol dun sa ICC, depende rin kasi yung kung paano free name yung tanong. Pero yung nangyaring pag-aresto, napakasabi mo nga, talagang may video every step of the way, no? And it's all over TikTok the past week, no? Facebook, X, lahat ng social media apps. Pero tingnan natin kung paano siya naintindihan o na-appreciate o hindi na-appreciate ng mga tao. Makikita natin yan. I'm pretty sure lahat ng mga survey companies now, kasama yan sa mga itatanong nila. At makukuha natin yan siguro in a couple of weeks time. At ganun din yung
yung mga Duterte candidates. Kasi baka rin kaya sila umangat dahil mas aware na yung tao na kumakandidato pala to kasi nagsimula na no? Nagsimula na yung campaign period, may mga nabisita na rin silang mga campaign sorties. Kaya umangat na ang Oo. consciousness ng mga tao. Oo. Kasi ang aking tingin nung hindi pa siya naaaresto, parang ang framing ng eleksyon, impeachment. Parang yun yung malaking issue. No, parang ito ICC. Ngayon ICC naman ang framing na ngayon ng eleksyon ICC, no. Di ko alam kung may iba pang game changer. Lalo na baka naman sa September 23 umamin na si Duterte. Ako di siguro, no. Kaya nga, Doc Guy, ang problema ko dyan, parang na-heighten na ang 2025 elections dahil din dito sa impeachment at saka dito sa ICC arrest na na-heighten na ang 2025 it's between the Duterte and the Marcos camps na nakakalimutan natin na may mga kumakandidato na nagpo-provide ng alternative visions, no, na hindi nakahanay kay Duterte, hindi nakahanay sa kampo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan subukan din natin dahil may yung mga iba been there, done that, nag-ano na rin, no? Nagsisik ng re-election. Kumbaga, wala nang learning curve. At may mga napatunayan naman, may track record naman, pero tira nahihirapan sila dahil nga, hindi dahil sa hindi sila magaling, kundi syempre, kulang sila sa, ibig sabihin nga, hindi sila nakinabang nung nakaupo sila, kulang sila sa kakayahan, sa resources, sa pera, pero meron silang napatunayan. So, sana subukan natin, no? Buksan natin ang mga mata natin na hindi lang ito laban ng dalawang kampo, kundi may mga ibang kumakandidato na nagpo-provide ng mga alternative visions at strategies para sa ikaunlad ng bayan. Sabi nga ni Laila din noon kung drug lord queen ako, bakit number 12 lang ako sa Senado? Ang dali, kung ganun kadami pera ko, di binili ko na yung number 1 slot, bakit diba? kaya, Doc Guy, nangangampanya kami at ako po ang nagsasalita para kay Laila de Lima, ako pa mismo magkakabit ng poster sa stage bago magsalita dahil wala kami tauhan. Tingnan mo yan. Alam mo yun, bakit dahil kaya? kurakot ka Oo, bakit kaya? Hirap kami sa lahat talaga ng mga bagay. Kung marami lang kaming pera, sana hindi na ako volunteer. Bakit kaya volunteer ako bulat sa poll sa depensa ni Laila de Lima? Kasi invento yun. Oo, hindi siya wala siyang drug money. Wala. Patunayan niya even EMLC mismo nagsabi. Walang flow of money na illegal at hindi never siya na-subject sa kahit anong investigation. At isa pa doon, bakit di siya tumatakbong senador? Ang laki ng gastusin sa senador, di ba? Ang laki ng gastos. Kahit nga dito sa party list, hirap na hirap kami. Dahil wala. Very limited yung means. So na kami umaasa na lamang na sana marami mga taong mapagod na hindi Duterte, hindi Marcos, no? There's an alternative. There have been people who have been really, really committed to the cause of good governance, to the cause of rule of law, kahit na ginipit, nakulong, di ba? Or kahit na tinatakot, di ba? Ang daming mga kandidato dyan, even in the party list, di ba? Lalong lalo sa Senado, si Kiko Pangilinan, sila Pamakina, pangalanan ko na. Diba? Sila Heidi Mendoza. Ipine-fake news nila na hindi daw independent candidate si Kiko. Narinig ko yung fake news. Independent yun. Napaka-peking, tsaka, di ba, sa akin nga ultimately, I don't know if I'm wishful thinking. I don't know if this is the young idealist in me who's talking. Pero naniniwala kasi ako na napapagod na rin yung mga tao doon sa away politika ng kadiliman versus kasamaan. And they are looking for better alternatives. No? At meron naman tayong alternatibo dyan. Huwag natin silang papabayaan. Kasi ako, naniniwala ko baka do or die na rin. Di ba? Kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon yung mga taong ito, mas mahihirapan sila makabalik. So sana tulungan natin sila makabalik ngayong mga oras na ito. Dahil totoo naman, ang ganda ng programa nila, tumindig sila right from the very start. At saka, Attorney Dino, Doc Guy, ang Senado, hindi pwedeng pare-pareho mag-isip. Or baka kailangan din ang may nag-iisip. Oo, tsaka importante ang debate. Huwag po tayo allergic sa debate. In fact, sabi ko, kasi po, yan po ang buhay ko for 15 years. Ako po isang debater. No? Ang lagi ko sinasabi,
poor policies are byproducts of poor debates. Ibig sabihin, kaya yan pangit, dahil hindi na pag-usapan na maayos, hindi marami ang nag-isip, at hindi na subject into the most intellectual test. Para sa akin po kasi ang pinaka-intellectual test is yung madedebate mo yung isang bagay at kaharap mo ay yung mga taong may experience with different kinds of points of view. No? Siguro naman po, wag naman sana yung mga nagbibigay ng jacket, magbubudots, kasi walang debate doon eh. No? Siguro po sana yung may track record na nagsusulat talaga ng batas, yung may qualifications na nag-aral talaga ng mga bagay-bagay, no? At makikita mo sa kanilang track record na ang gusto talaga nila ay manilbihan at hindi lamang magbigay ng jacket. Ngayon, hindi ko naman sila minamalit, no? Pero mas magaling siguro po sila sa mga ibang bagay. Pero po sa paggawa kasi ng batas. Batas yan eh. Batas yan eh. Dapat naman siguro kaya mong depensahan, pinag-isipan mo yung principles behind it on a matter of policy, both practical and principles. Tinignan mo dapat yung mga level na iyon at alam mo kung ano yung teknikalidad ng paggawa, ng pagpapatakbo ng gobyerno. Hindi yung teknikalidad ng paggawa ng game show. Diba? Iba yun eh. Doon sila magaling. Kung artista, siguro mag-artista. No? Yung mga magsusulat ng batas, kailangan, tignan natin, kaya nila magsulat ng batas. At hindi trabaho ng senador o congressman ang mamigay ng Jacket. Ng jacket, ng ayuda, ng kung ano-ano pa, no? Na hindi naman, alam mo, tatanggapin mo ngayon, pero ang kapalit naman nun ay mga batas na walang kwenta. Di ba? Yun ang kapalit. Napakaganda ng ating usapan. Nagdesisyon na po ako na ang next episode natin, ang ating guest pa rin ay si Prof. Jean at si Attorney Dino. Kasi nga, ang kailangan nating pag-usapan, kung nahati po tayo nitong arrest, paano tayo tutuloy bilang isang bayan na maghihilom tayo na magkakasama at tatapusin natin itong hindi magandang away sa pagitan ng ating mga mamamayan. May paraan po yan, we promise. No? At ang issue na yan ay ang transitional justice. Pansamantala po ay abangan ang aming episode 2 with Prof. Jean and Attorney Dino. Pumayag na po, pinilipit ko na ang mga kamay sa next episode ng Ang Tindig Pilipinas podcast. Pansamantala po, ito ang inyong host, si Dr. Guy Estrada Claudio, si Doc Guy. Makikita niyo po kami sa Spotify, YouTube. Puntahan po ang Tindig Pilipinas page. Mag-comment po sa kahit alin sa mga platform na yan. Papanoorin rin namin ang comments nyo ni Prof. Jean at saka ni Attorney Dino. Kung may tanong kayo, pipilitin natin silang sagutin kahit busy sila. Maraming salamat po at hanggang sa susunod nating episode. We love you all.